Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Doña Remedios Trinidad sa bayan, sa probinsya ng Bulacan. Ang DRT po, o Doña Remedios Trinidad, ay ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng DRT. Maayong budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-77 kabanata, ang talata po ay 5. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang patuloy din namin idinudulog sa iyo ang bayan ng Doña Remedios Trinidad sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-29 na kabanata, ang talata po ay 18. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataon na tinanong ni Laban kung ano ang gusto ni Jacob na isweldo sa kanya. Ano po? Paano kita mababayaran? Hindi pwedeng libre yung pagtatrabaho mo. So paano kita mababayaran? Ang suggestion, ito yung tanong ni Laban. Ang sabi ni Jacob, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Para ibigay si Raquel
na maging kanyang kabiyak. Alam niyo po, dapat maging maliwanag ito sa atin. Ano po, ang inyo pong lingkod ay nagko-conduct ng premarital counseling. Bago ikasal ang isang couple, sila po yan, dadaan sa proseso na ito na ihahatid po, sasabihin sa kanila kung ano yung mga responsibilidad na magaganap kapag ka sila'y kasal na. Ano? So ikaw, lalaki, kailangan mong mag-provide para sa iyong pamilya. Ikaw, babae, kung gusto mo rin na magtrabaho. Samantalang nagtatrabaho ang mister mo, pwede naman yon, pero wag mo kakalimutan na responsibilidad mo na ipagkaloob yung mga pangangailangan din ng iyong mister. Ano? Kasi yung mister mo ang tagapag-provide ng pangangailangan ng buong sambahayan. So, somebody should be feeling his needs. No? Pero hindi agad-agad kasal. Hindi agad-agad nakita ng lalaki ang isang babae, asawa na agad. No? Magpapakasal na agad. Ang nakakatuwa po ito, alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito yung ating pinagbubulayan ngayon. Kasi ito'y napakagandang katuruan para ipabatid na kailangan may paglilingkod. May panahon ng paglilingkod bago mo tanggapin, bago maging iyo, yung iyong kabya. Ano po? Sandali, Bernie, di ba sabi, yung sweldo, sweldo na ba ang asawa? Samantalang sa pagkakataong ito po parang ganoon. Pero yung kaisipan kasi na, kasi later on, si, si Raquel, di ba, saan ba nakita ni Jacob si Raquel? Si Raquel ang nag-aalaga nung nagpapastol nung mga kawan ni Laban. So, ibig sabihin, may responsibilidad si Raquel. Kung aalis si Raquel, sino nagagawa ng responsibilidad niya? So, parang bayad yun din para doon sa responsibilidad na ginawa ni Raquel. Mga kapatid, hindi po ito yung kaisipan natin na, ay, binabayaran na ba ang mapapangasawa? Siyempre, hindi. Pero yun nga, ito din yung nga yung sinasabi ko sa inyo sa premarital counseling. Sinasabi ko ito na hindi nyo pwedeng kalimutan ang bawat pamilya. Hindi lang yung pamilya ng babae, pati yung pamilya ng lalaki. Lalo na kung umaasa sa kanya, ano po, ah, samantalang kayo'y magiging isang bagong pamilya, dapat magpatuloy yung kung may tulong kayo na ipinagkakaloob doon sa pamilya ng babae o pamilya ng lalaki, magpatuloy po. Kung sa halaga, kayo na bahalang mag-decide dyan. Basta ang requirement, huwag pabayaan. Alam niyo po, may batas na isinusulong si Senator Soto na batas i-require na magkaloob ng tulong ang mga anak sa kanilang mga senior na magulang. Alam niyo po, ako, ang paniwala ko, hindi kailangan ng batas para dito eh. Kasi dapat yung kaisipan na dapat ginagabayan natin yung ating mga magulang na minsang nag-alaga at nagkaloob ng pagkalinga sa atin. Ano po? Lalo na kung hindi na sila nakakapagtrabaho. Lalo na maagapay sa kanila. Ano po? Paano yan? Ako din nga, baon na baon sa utang. Pero wag nating kakalimutan. Kapag kinalinga natin ang ating mga magulang ayon sa utos ng banal na kasulatan, Efeso 6:1-2-3. Naku, napakahalaga niya. Dapat hindi natin kinakalimutan to mga kapatid sapagkat ito ang magbibigay sa atin yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon
ang magkakaloob sa atin ng kaunawaan sa katotohanan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with you and you may live long on the earth. So, kapag inonor, kapag minahal ng mga anak ang mga magulang, naku, magiging mabuti ang buhay sa iyo at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Ano? Ba't naman ang ikli ng mga, oh sige, mahabang. Ano po? So, of course, itong binhi ng pagtatanim na gawan natin ng mabuti yung ating mga magulang para later on, yun yung aanihin natin. Ah, edi, kasalanan nila yan, Bernie. Hindi nila ginawa, hindi nila iginalang yung kanilang mga magulang, kaya nangangailangan sila. Kaya kulang sila. So, problema nila yan. Bahala kayo sa gusto nyong isipin. Basta, ang salita ng Diyos ang nagsasabi, pag iginalang natin, nirespeto, pinagkalooban ng pagkalinga na nararapat ang ating mga magulang, ang Diyos ang magbabalik sa atin ng pagpapala at ng mahabang buhay. Kung gusto mo yan, kapatid, aba, ede, dun ka na sa pagsunod sa Panginoon. At ito nga po, yung sinasabi natin, ano po, patungkol doon sa nangyari kina Jacob at kay Laban na paglilingkuran niya yung kanyang tsuhin para sa babaeng kanyang minamahal, yung nagpatibok ng kanyang puso. Ano po. So, ako po, ang suggestion ko din para sa mga lalaki, no, sa mga binata na gustong mag-asawa na, aba, baka pwede mong paglingkuran yung magulang ng iyong kaisang puso, no, na gawan mo sila ng mabuti. Kaya alam niyo po, nung unang panahon, di ba, ang mga lalaki nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig, eh parang hindi na yata kailangan ngayon yon. So, magbuhat ka ng LPG. Magbayad ka ng LPG. Magbayad ka ng tubig. Hindi naman po literal na ganito, pero kung gusto mo, pwede rin, no? Pero ako, ang iniisip ko, gawan mo ng mabuting paraan. No? Paglingkuran mo yung iyong magiging in-laws later on. At sa ganitong paraan, ito ay magdudulot sa iyo ng pagpapala at maayos na buhay sa kinabukasan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy mong pagkakaloob ng kakayahan, karunungan at paraan upang magtagumpay ang buhay ng iyong mga anak. Kami po'y nagpapakumbaba. Kami humihingi ng tawad kung hindi namin naganap ito doon sa mga pagkakataon na kinakailangan. Lord, yung mga kapatid na sorry kasi ay hindi ko nagawa yan nung pagkakataon na yun. Bigyan mo po sila ng paraan. Hayaan mo po, Panginoon, na magkaroon sila ng pagkakataon na mapaglingkuran yung mga magulang, yung mga in-laws nila, Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa ng iyong dakilang kalooban. Dasal din namin, amang Diyos, yung mga may problema sa kanilang mga in-laws. Lord, ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng kaisipan ng kapatawaran o kaisipan ng pagpapakumbaba sa pagkakataon na hindi nila nauunawa kung bakit hindi sila magkaintindihan. Panginoon, ikaw po ang magpadala ng iyong Santong Espiritu upang tunay gumabay at ihatid sila sa iyong landas ng katwiran. At kami po'y nananalig ang mga pamilyang ito ay magkakaisa at patuloy na mapagpapala
ng iyong presensya. We also pray, Panginoon, sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, ang aming panalangin, magkaisang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo, magkaroon ng iisang layunin ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pagpapakumbaba na maging dahilan upang magkaroon ng pagkakaisa. At ito'y magiging sanhi ng pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Salamat po, Ama. Ang aming pananampalataya, ginanap mo na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. We declare the fire of revival sa Doña Remedios Trinidad. At dasal namin na ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan, maganap ang iyong dakilang kalooban at dumaloy ang kapangyarihan ng apoy ng iyong Santong Espiritu. Dasal din namin ang pag-ulad at hayaan mong ito'y maranasan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito, amang Diyos, at paunlarin sila. Hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao para maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies katulad ng may Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan at patuloy na ibaba ang iyong Santong Espiritu upang sa kanilang pagganap ng iyong kalooban, maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Hiling din namin ang pagsama mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa buong pamahalaan ng Pilipinas. At ang aming panalangin, Lord, ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan sa Department of Finance. We ask for the conviction of the Holy Spirit. Lord, ikaw yung maglagay ng pagkatakot sa iyo sa kanilang mga puso at walang korupsyon na magtagumpay sa aming pinakamamahal na bayan. We also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, gabayan, bantayan, ipagtanggol at ikaw ang patuloy na magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong masaksihan nila na maipahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng kanilang mga buhay sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila. As we also declare your blessings sa aming pagtungo sa mga bansa ng Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, ang kapangyarihan mo ang aming maranasan sa aming pagdulog at paglapit sa iyo sa pamamagitan ng mga misyonero, mga iglesia at mga anak mo na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin tunay, maitatag ang iyong altar sa bawat bayan. Gayon din, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ang aming panalangin, Lord, tunay na maluwalhati ka, maitaasan yung dakilang pangalan. As we also declare your blessings of peace sa Israel at ang blessings ng fire of revival sa US, South Korea, Brazil, at Russia. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo
at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.